Good afternoon guys. Para ito dun sa mga tao na nakapag-repent na, and dun sa mga tao na alam nila sa sarili nila na tinanggap na nila ng buong puso si Jesus Christ, at alam nila sa sarili nila na totoo yung pananampalataya nila kay Jesus Christ. So, isang tanda ng pagsisisi mo sa kasalanan mo at pagtanggap mo sa kapatawaran at kaligtasan ni Jesus Christ nung ipako siya sa krus at muling nabuhay is para maging ganap or tumugon ka sa kaligtasan na binigay ni God sa iyo at kapatawaran is yung kapag ikaw ay nagpa-bautismo. Yung bautismo is yung ilulubog ka sa tubig at ibabangon ulit or iaangat sa tubig, iaahon. Bali kasi yun is tanda ng pag-wash away or paglilinis ng dati mong katauhan na makasalanan. So, ibig sabihin nun sa mga ganyang sinabi ko is totally naniniwala ka na at tinanggap mo na si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas. And meron po ditong importanteng paalala sa New Testament dito sa banal na kasulatan. Ito po is sa Hebreo 10 verse 26 to 27. Sabi dito is, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangihilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at ang nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. So, once nga nakinilala mo na si God, alam mo sa sarili mo na kilala mo na si God, syempre i-obey mo na siya, matatakot ka nang gumawa ng sins. Pero kung opposite yung ginawa mo, nagpatuloy ka pa rin sa sin, whatever your reason, nakakatakot. Kasi kung kakamatayan mo yung sins na yon, sana i-consider mo yung Bible verse na to. Hindi natin para i-take for granted na papatawarin naman ako ni Jesus Christ kasi namatay siya sa krus at nabuhay ulit. Hindi po siya laro o hindi siya biro. Dapat po nating seryosohin at isapuso. Kasi ako naniniwala ako kung talagang tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo. Sabi niya nga is, if you love me, you will obey my commandments. Sa John 14 verse 15. Yun ang sabi ni God. Kung mahal mo siya, or kung tinanggap mo na siya, i-obey mo na lahat ng salita niya, banal niyang salita at ang kanyang mga kautusan. So, ako naniniwala ako kung talagang ganap mo nang tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo. Kasusuklaman mo na yung sins at kahit siguro mamatay ka, wala kang choice. Kunwari na kailangan mong gumawa ng sin, parang mas pipiliin mo na mamatay na lang kaysa mag-commit ka ng sin dahil sa sobrang pagtanggap mo sa ating Panginoon. Yun yung para sa akin. Kasi nga, once you love God, matatakot ka na at mahihiya ka na gumawa ng sins. Kahit pa sikreto yan sa isip mo lang yan, nakakahiya. Parang ako personally, yun yung nararamdaman ko ngayon. Kaya yung sa akin is concern lang ako. Baka kasi may yung mga Christians dyan, lalo yung mga teenagers na nabautismuhan na sana gawin ninyong seryoso yun. Kasi hindi na kayo ulit pwedeng bautismuhan. Sabi nga dito sa Bible is wala nang pwedeng ihain. Once lang namatay si Jesus Christ sa cross. So, hindi na pwedeng ulit-ulitin na mamamatay ulit siya sa cross, ipapako ulit siya. Yun yung sinabi dito sa Bible. Nasa New Testament na tayo. At kumbaga, yun na lang yung regalo, yung huling regalo na binigay sa atin ni God. Para maging karapat-dapat tayo sa paningin niya. Sa darating nating sa susunod nating buhay. Na may naintindihan kayo, magbasa din kayo ng Bible para magising kayo sa katotohanan. Kasi ang dami kong hindi alam dati, ngayon lang ako naliliwanagan. Sobrang likong-liko talaga yung mga paniniwala ng tao dahil sa sabi-sabi, sa tradition. So,
So, hindi relihiyon ang magliligtas sa inyo guys. Kahit saan nyo isalpak na Christian church ang sarili nyo, kung wala kayong totoong relasyon kay God, kung hindi nyo iniintindi ang salita niya at isinasabuhay, hindi kayo maliligtas ng relihiyon o ng kung sinong tao. Sa yung relasyon nyo lang kay God, hindi yung group. Pero, ang maganda kasi ng pagsama-sama sa group, make sure na yung mga kasama nyo or yung church nyo is alam nyo na yung malilinis na puso, nag-worship sila kay God. Yun yung maganda. Pero wag kayong totally aasan, ay maliligtas na ako kasi sumasama ako sa group na to or something. Yun. At saka wag tayong mag-judge ng kapwa natin. Mamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Hanggat kaya nyong umiwas kahit sa maliit na kasalanan, umiwas kayo kasi nakakahiya kay God. Yun lang guys, good night at God bless.